Ikatlong araw na po ng search and rescue operations para kina DILG Secretary Jesse Robredo at sa dalawang kasama niyang piloto. Inaasahang susuong sa mga malalim na bahagi ng dagat na sakop na Masbate ang mga diver. May news to go si John Consulta. John. Yes, Howie, muli ngang ipinagpatuloy ang search and rescue operations dito sa Masbate para sa paghahanap kay DILG Secretary Jesse Robredo at dalawang kasamang piloto. Pagkatapos ng ilang minutong briefing ay muling sumabak sa diving operations ang mga rescue units sa patuloy na paghahanap ng bumagsak na eroplano na lulan si DILG Secretary Jesse Robredo at dalawa pang piloto. Target nga ngayon na Howie ng mga rescuer na makapaglatag ng mga markers para sa pagdive ng mga deep sea divers ng Navy at Coast Guard na gagamit na ng trimix o pinaghalong nitrogen, oxygen at helium sa kanilang bibit-biting mga tangke. Susuyurin Howie ng mga deep sea divers ang dalawang quadrant na may sukat na 1 by 1 kilometer bawat quadrant na ito nga yung pininiwala ang lugar kung saan tinangayin ng malakas na current ang bumagsak na eroplano. Paliwanag ni Secretary Maroja sa paggamit ng helium ay mas makakatagal sa ilalim ng dagat ang mga divers at makakaiwas sa problemang nitrogen narcosis lalo pat inaasahan na mas malalim ang susuunging bahagi ng Masbate Bay ngayong araw. Bukod dito ay gagamit din ng decompression chamber na pagkamayari ng Philippine Coast Guard ang mga otoridad para sakaling magkaroon daw ng mga problema itong mga divers natin. Ayon sa task force, nakatuon ngayon ang kanilang pansin sa isang bahagi nga ng dagat na may lalim na 150 feet hanggang 250 feet kung saan nakita ang punit-punit na flight plan at bahagi ng bakpak na bumagsak na eroplano. Bukod nga sa mga na-recover na sa aeroplano ay nakakita rin ng palatandaan ng mga divers Howie na maaaring nga nakaladkad ng malakas na current ang aeroplano mula sa orihinal na pinagbagsakan nito. Yan muna latest. Balik siya Howie. John, linawin lang natin ang nare-recover pa lang na bahagi ng aeroplano, yung bahagi ng right wing, no? Yung pakpak at saka yung flight plan na gawa sa papel. Yung dalawang yun pa lang. Yes, Howie, yun pa lamang ang hawak ngayon ng mga otoridad. At of course, itong ang aid ni Secretary Robredo na nakaligtas. At pero sa ngayon ay tinututukan nila itong lumalabas nga sa kanilang mga sonar readings kung saan ay mayroong sa kanilang pagtaya ay isang may kakaibang korte raw na hindi raw normal na nandun sa lugar na yon at maaaring posible na ito'y bahagi nga ng bumagsak na eroplano sa bahagi ng Masbate Bay, Howie. Yeah. Meron tayong nabalitaan na maaaring magkaroon ng ROV o remotely operated vehicle, no, sa ilalim ng dagat na kukuha muna ng video ng mga posibleng search area. Matutuloy ba yung ROV operation na yon? Yes, Howie, actually yan yung kinumpirma ng isa sa mga kinatawan ng US Armed Forces na kasama ngayon nga dito sa pagsasagawa ng diving plan. Pero ayon nga sa representative ng US Armed Forces ay nasa ibang bansa pa itong ROV na ito. Pero malaki raw ang may tutulong ito para nga mapasok itong napakalalim na bahagi na pinaniniwala ang posibleng pinagtangayan nitong bumagsak na eroplano. Sinabi kasi ni Secretary Marojas kanina, Howie, na yung bahagi nga na 250 feet na lalim ay hindi na to normal, no, na kayang sinusuong lamang ng mga leisure diving, kung kaya't talagang kakaibang preparasyon ang kailangan gawin para wala namang mapahamak sa ating mga rescuers sa pagtanga doon sa may bahaging iyon ng Masbate Bay, Howie. Yeah, nabanggit mo yung trimix, no? Kasi alam natin na mixed gases yon na nilalaman ng mga tangke ng divers. Kung may trimix, nakakailang minuto itong mga technical diver, hindi itong mga recreational diver, mga technical diver to, nakakailang minuto sila sa malalim na dagat? Doon, Howie, sa paglalatag nga ng mga plano, doon sa kung ordinary divers lamang, ay maaari lamang itong tumagal ng mga hindi natatala sa 30 minuto. Kung kaya't ito yung ni-utilize ngayon para nga doon sa paglalatag ng mga markers. Pero doon sa trimix ay maaari raw mas mapahaba pa ito ng mga 20 minutes longer. At depende na rin to sa mga magagamit ng mga tangke. At inaasahan, Howie, na magkakaroon ng mahawakan na itong trimix na ito mga bandang alas 10 ng umaga ngayon, kung saan ito na yung gagamitin ng mga tank
ng mga divers natin para nga mapasok na itong mas malalim na bahagi ng Masbate Bay, Howie. Yan, nag-alok ng tulong yung US Navy. Nakita mo na ba sila dyan? Ano ba ang gagawin ng US Navy sa lugar? Well, Howie, yung dito kagabi pa, aktibo sa paglalatag nga ng plano dito sa sinasagawang mga preparasyon sa command center sa Masbate. At very visible sila na nakikipag-coordinate at ang kanilang sinasabi nga lamang ay para mas mabilis nilang mairelay ang lahat ng mga pangangailangan ng Philippine government at kabilang na nga itong ilan sa mga equipments na maaari nilang maipagamit. No? At kabilang na nga rito, Howie, doon sa naging flyby missions kagahapon. In fact, sinabi ni Secretary Mar Rojas na kinonfirm ni US Ambassador Harry Thomas na kahapon 2 beses nagkaroon ng paglipad ang isang sasakyang panghipapawid ng US Armed Forces dito sa may area, at ginamit nga nila yung kanilang mga equipments para nga ma-detect yung wreckage at pero sa kasawiang palad ay negative yung reading na to, pero patuloy daw yung gagawing paglipad ng naturang eroplano at isa tinitingnan na posible pang dagdag na tulong ay itong ang pagdating ng ROV na iniantabayanan nga kung kailan at anong eksaktong araw darating dito sa bahagi ng Masbate. Howie. Okay, maraming salamat, John Consulta sa Masbate.